Mga ka-Erts, kumusta kayo? Ito na naman ang inyong lingkod, Kuya Ers, at ngayong araw, may mabigat tayong pag-uusapan. Hindi ito basta kilig lang, hindi rin simpleng intriga. Ito ay isang sitwasyon na talagang yayanig sa buong Kalenggap community, lalo na sa mga sumusuporta sa EDSA. Base sa ating nakikita sa thumbnail, malinaw na may lalim ang emosyon ni Kalenggap Rob. Hindi ito yung usual na masayahin at game na Rob na nakasanayan natin. Makikita mo sa kanyang mukha, parang may bigat, parang pagod na sa mga nangyayari. At dito pa lang, mga ka-Erts, ramdam na natin na may seryosong pinanggagalingan ang kanyang saloobin. Ayon sa kanyang pahayag, binalika niya ang nakaraan ng Kalenggap, yung mga panahong puro saya, puro tulungan, at lalo na, yung mga love team serye na nagbibigay inspirasyon at kilig sa mga manunood. Doon nabuo ang solid na samahan, doon nagkaroon ng mga supporters at sponsors na talagang naniwala sa advokasya. Pero ngayon, ibang-iba na raw. Unti-unti raw napalitan ng toxicity. Dumami ang bashers, dumami ang naninira, at ang masakit dito, hindi na lang basta komentaryo, kundi mga salitang nakakasira na ng pagkatao, lalo na kina Edo at Viance. At dito na tayo magsisimulang magtanong, mga ka-Erts, hanggang saan ba dapat ang pagiging opinyon ng netizens? Kailan ito nagiging paninira? Dito rin lumabas ang isang kontrobersyal na desisyon, ang pagpigil o pagbabawal sa pagre-react sa EDSA. Para sa iba, parang shocking ito. Parang bigla ang preno sa isang bagay na nakasanayan na ng community. Pero kung iintindihin natin ng mas malalim, baka hindi ito simpleng pagbabawal, kundi isang paraan para protektahan ang dalawang tao na nasa gitna ng gulo. At malinaw din ang punto, hindi lahat ng desisyon ay hawak ni Kalenggap Rob. May mas mataas na otoridad, ang founder na si Kuya Val. Ibig sabihin, may sistema, may hierarchy, at may limitasyon ang bawat isa sa loob ng grupo. Hindi basta-basta pwedeng magtanggal o magdesisyon ng malaki kung hindi naaayon sa structure ng organisasyon. Pero ang pinaka-tumatak, mga ka-Erts, ay yung babala. Kapag nagpatuloy pa raw ang paninira, lalo na kina Edo at Viance, may posibilidad na hindi matuloy ang plano nilang pagpunta sa Korea. Isipin nyo yun. Hindi lang ito simpleng trip o lakad. May mga supporters na naghihintay. May sponsors na nag-invest, hindi lang pera, kundi tiwala. At kung masisira lang dahil sa ingay ng bashers, parang ang sakit tanggapin. Kaya sa puntong ito, mga ka-Erts, hindi pa tayo huhusga agad. Dahan-dahan nating himayin ang bawat detalye. Dahil sa likod ng intriga, may katotohanan. Sa likod ng kilig, may responsibilidad. At sa likod ng bawat bash, may epekto. Ito si Kuya Ers, at ito ang simula ng mas malalim nating pagtalakay. Mga ka-Erts, dito na tayo papasok sa mas masakit na realidad. Kung sa segment isang ay nakita natin ang emosyon ni Kalenggap Rob, ngayon naman himayin natin, ano ba talaga ang epekto ng lahat ng ito kina Edo at Viance? Alam nyo, sa umpisa, parang normal lang ang bashers. Parte na yan ng social media, may susuporta, may kokontra. Pero iba na ang nangyayari ngayon. Hindi na ito simpleng, di ako fan, o, mas gusto ko yung ganito. Ang nangyayari na, personal na, paninira na. At dito na nagsisimulang masira hindi lang ang image, kundi pati ang mental at emosyonal na kalagayan ng tao. Isipin nyo si Edo. Isang lalaki na unti-unting bumubuo ng pangalan sa Kalenggap. Hindi perpekto, oo, pero totoo ang effort. Tapos biglang makakabasa ka ng masasakit na salita araw-araw. Parang kahit gaano ka katatag, mapapagod ka rin. Ganon din si Viance. Sa dami ng mata na nakatingin, sa dami ng expectation, hindi biro ang pressure. Lalo na kung bawat galaw mo, hinahanapan ng mali. Yung simpleng ngiti mo, bibigyan ng ibang kahulugan. Yung pananahimik mo, lalagyan ng issue. At dito pumapasok yung sinasabi ni Kalenggap Rob, na dati, ang Kalenggap ay lugar ng saya, ng pag-angat, ng inspirasyon. Pero ngayon, parang naging battlefield na. Parang bawat araw, may bagong issue. May bagong intriga. May bagong sisira. At ang masakit pa dito, mga ka-Erts, hindi lang EDSA ang naaapektuhan. Buong Kalenggap ang nadadamay. Kapag may gulo, hindi lang yung dalawang tao ang nasisira, pati ang tiwala ng supporters. Pati ang image ng grupo. Pati ang mga sponsors na nagdadalawang isip kung itutuloy pa ba nila ang suporta. Kaya yung desisyon na ipagbawal muna ang reaksyon sa EDSA, ngayon mas naiintindihan natin. Hindi ito para patahimikin ang fans,
kundi para pigilan ang apoy na lalo pang lumalaki. Parang sinasabi na, sandali muna, pahinga muna tayo, bago tuluyang masunog ang lahat. Pero syempre, hindi rin mawawala ang tanong ng iba, tama ba yun? Hindi ba parang nililimitahan ang freedom ng supporters? Valid ang tanong na yan, mga ka-Erts. Pero minsan, kailangan mong pumili, freedom ba, o proteksyon? Ingay ba, o kapayapaan? At dito papasok ang mas mabigat na epekto, yung posibilidad na hindi matuloy ang Korea. Hindi na ito biro, dahil kapag ang 2 taong dapat sana'y excited sa opportunity, ay napuno ng stress, takot, at pagdududa, posibleng sila na mismo ang umatras. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil napagod na sila. At kung mangyari yun, sino ang talo? Hindi lang EDSI, hindi lang Kalinga, pati tayo, mga supporters na umaasang makita silang magtagumpay. Kaya mga ka-Erts, habang lumalalim ang usapan natin, mas nagiging malinaw, hindi simpleng intriga lang ito. May mga pangarap na nakataya, may mga taong nasasaktan, at may isang community na unti-unting nahahati. Mga ka-Erts, dito na tayo papasok sa mas masakit na realidad. Kung sa segment isang ay nakita natin ang emosyon ni Kalinga Prab, ngayon naman himayin natin, ano ba talaga ang epekto ng lahat ng ito kina Edo at VNC? Alam nyo, sa umpisa, parang normal lang ang bashers. Parte na yan ng social media, may susuporta, may kokontra. Pero iba na ang nangyayari ngayon. Hindi na ito simpleng, di ako fan, o, mas gusto ko yung ganito. Ang nangyayari na, personalan na, paninira na, at dito na nagsisimulang masira hindi lang ang image, kundi pati ang mental at emosyonal na kalagayan ng tao. Isipin nyo si Edo, isang lalaki na unti-unting bumubuo ng pangalan sa Kalinga. Hindi perpekto, oo, pero totoo ang effort. Tapos biglang makakabasa ka ng masasakit na salita araw-araw. Parang kahit gaano ka katatag, mapapagod ka rin. Ganon din si VNC. Sa dami ng mata na nakatingin, sa dami ng expectation, hindi biro ang pressure. Lalo na kung bawat galaw mo, hinahanapan ng mali. Yung simpleng ngiti mo, bibigyan ng ibang kahulugan. Yung pananahimik mo, lalagyan ng issue. At dito pumapasok yung sinasabi ni Kalinga Prab, na dati, ang Kalinga ay lugar ng saya, ng pag-angat, ng inspirasyon. Pero ngayon, parang naging battlefield na. Parang bawat araw, may bagong issue. May bagong intriga. May bagong sisira. At ang masakit pa dito, mga ka-Erts, hindi lang EDSI ang naaapektuhan. Buong Kalinga ang nadadamay. Kapag may gulo, hindi lang yung 2 tao ang nasisira, pati ang tiwala ng supporters. Pati ang image ng grupo. Pati ang mga sponsors na nagdadalawang isip kung itutuloy pa ba nila ang suporta. Kaya yung desisyon na ipagbawal muna ang reaction sa EDSI, ngayon mas naiintindihan natin. Hindi ito para patahimikin ang fans, kundi para pigilan ang apoy na lalo pang lumalaki. Parang sinasabi na, sandali muna, pahinga muna tayo, bago tuluyang masunog ang lahat. Pero syempre, hindi rin mawawala ang tanong ng iba, tama ba yun? Hindi ba parang nililimitahan ang freedom ng supporters? Valid ang tanong na yan, mga ka-Erts. Pero minsan, kailangan mong pumili, freedom ba, o proteksyon? Ingay ba, o kapayapaan? At dito papasok ang mas mabigat na epekto, yung posibilidad na hindi matuloy ang Korea. Hindi na ito biro, dahil kapag ang 2 taong dapat sana'y excited sa opportunity, ay napuno ng stress, takot, at pagdududa, posibleng sila na mismo ang umatras. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil napagod na sila. At kung mangyari yun, sino ang talo? Hindi lang EDSI, hindi lang Kalinga. Pati tayo, mga supporters na umaasang makita silang magtagumpay. Kaya mga ka-Erts, habang lumalalim ang usapan natin, mas nagiging malinaw, hindi simpleng intriga lang ito. May mga pangarap na nakataya, may mga taong nasasaktan, at may isang community na unti-unting nahahati. Mga ka-Erts, dito na tayo sa pinakasentro ng usapin, ano nga ba talaga ang gustong iparating ni Kalinga Prab? Dahil kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang ito rant, hindi lang ito simpleng paglabas ng sama ng loob, may mas malalim itong mensahe para sa lahat. Una sa lahat, malinaw na si Kalinga Prab ay nasa gitna ng 2 mundo, bilang leader na gustong protektahan ang kanyang mga kasama, at bilang isang content creator na kailangang makinig sa komunidad. Hindi madali ang posisyon na yan. Kasi kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi ang tao. Pero sa kanyang mga salita, ramdam natin ang isang bagay, pagod na siya sa gulo.
Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nakikita niya kung paano unti-unting nasesira ang samahan. Yung kailan gap na dati ay puno ng inspirasyon, ngayon parang napapalitan ng duda, galit, at kompetisyon. At dito niya gustong gumising ang lahat. Hindi niya direktang sinisisi ang iisang tao. At dito mahalagang maintindihan natin, hindi ito laban ng fans versus bashers lang. Mas malawak pa dito. Kasi kung tutuusin, may responsibilidad ang bawat isa. Sa bashers, malinaw. Kung ang intensyon mo ay manira, manakit, at magpakalat ng hindi sigurado, may epekto yan. Hindi lang sa tao, kundi sa buong komunidad. Sa supporters, oo, kahit tayo may responsibilidad. Dahil minsan, sa sobrang pagtatanggol natin, nagiging bahagi rin tayo ng gulo. Yung simpleng sagutan sa comment section, nagiging awayan. Yung depensa, nagiging gatong sa apoy. At kahit sa content creators, kailangan din ng disiplina. Hindi lahat ng isyo kailangan palakihin. Hindi lahat ng intriga kailangan gawing content. Dahil bawat salita, bawat reaction, may impact. Kaya nung sinabi ni Kailan Gaprab ang posibilidad na hindi matuloy ang Korea trip ni Edo at Viancy, hindi lang yun babala, isa yun wake-up call. Parang sinasabi niya, hanggang kailan nyo ito itutulak? Hanggang kailan nyo hahayaang masira ang isang opportunity dahil sa ingay? At dito papasok ang mas mabigat na tanong, mga ka-Erts. Kung sakaling hindi nga matuloy, sino ang mananagot? Hindi pwedeng ituro lang sa iisang tao. Dahil ang totoo, collective ito. Sama-samang nangyari. Sama-samang lumala. At siguro yon ang pinaka-gustong ipaintindi ni Kailan Gaprab, na kung gusto nating bumalik sa dating saya ng Kailan Gap, hindi sapat na manood lang tayo. Kailangan may disiplina. Kailangan may respeto. Kailangan may limitasyon. Dahil kung wala, kahit anong ganda ng plano, kahit gaano kalaki ang suporta, pwede itong masira. At ngayon, mga ka-Erts, papalapit na tayo sa pinaka-critical na bahagi ng usapan. Mga ka-Erts, dumako na tayo sa isa sa pinakasensitibong bahagi ng usapan, ang epekto nito sa sponsors at sa mismong supporters na patuloy na naniniwala sa EDC at sa Kailan Gap. Kasi aminin natin, hindi lang naman ito simpleng content o serye. May mga taong naglalabas ng oras, effort, at higit sa lahat, pera. Ang mga sponsors, hindi yan basta-basta pumapasok kung walang tiwala. Nakikita nila ang potential, nakikita nila ang positivity, at nakikita nila ang impact sa tao. Pero ngayon, sa dami ng intriga at negativity, natural lang na magtanong sila, stable pa ba ito? Worth it pa bang suportahan? At yan ang pinakadelikado, mga ka-Erts, kapag nagsimulang magduda ang sponsors. Dahil kapag umatras ang sponsors, hindi lang Korea ang mawawala, kundi pati ang mga susunod pang opportunities. Yung mga pangarap na unti-unti nang nabubuo, biglang pwedeng maglaho. At sa side naman ng supporters, ramdam din natin ang hati ng opinyon. May mga solid na patuloy ang suporta, kahit anong mangyari, nandyan sila. Pero meron ding nalilito, napapagod, at unti-unting lumalayo dahil sa toxic na environment. At dito natin makikita ang tunay na laban, hindi ito laban ng EDC sa bashers, kundi laban ng buong community laban sa sarili nitong pagkakawatak-watek. Kaya yung sinabi ni Kailan Gaprab, hindi lang ito babala, isa itong panawagan. Panawagan sa bashers, na sana tumigil sa paninira na wala namang mabuting dulot. Panawagan sa supporters, na maging responsable sa bawat salita, sa bawat comment, sa bawat reaction. At panawagan sa buong Kailan Gap, na alalahanin kung saan sila nagsimula. Hindi sa intriga, kundi sa pagtulong. Hindi sa gulo, kundi sa pag-angat ng isa't isa. Ngayon, mga ka-Erts, ang tanong, may pag-asa pa bang maayos ang lahat? Para sa akin, meron. Basta may willing magbago. Basta may marunong magpakumbaba. At basta may mga taong pipiliin ang respeto kaysa sa pride. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa sarado ang pinto para sa Korea. Pero kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, baka kusa itong magsara. Kaya sana, bago pa maging huli ang lahat, magising na tayo. Ito si Kuya Ers, nagpapaalala na ang tunay na suporta ay hindi lang sa kilig, kundi sa respeto at pag-intindi. Kung gusto nyong magpatuloy ang EDC, kung gusto nyong makita silang maabot ang pangarap nila, simulan natin sa sarili natin. Mag-comment kayo sa baba, mga ka-Erts, ano ang masasabi nyo sa sitwasyong ito? Hanggang sa susunod na reaction. Ingat, at spread positivity lang tayo.